Po, ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM. Ayan po ang PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. At doon po, sige hanapin natin ang pinakamagagandang lugar dito sa Intramuros. Marami po tayong pagpipilian. Po, nakalagay naman po, hindi kayo maliligaw. Welcome. May welcome po sila. Ayan siya oh. Gatpuno Antonio Villegas. Kabataang mabigyan ng sapat na karunungan, malaking puhunan sa kinabukasan. Meron po pala ditong Amosop, Men's Hospital South Wing. Kung may South Wing, syempre may North Wing. Ayan po. So ang ganda ng daan dito. Tingnan nyo naman. Opo. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, PTGWO-ITF. Ayan po. Okay, ganda. Ilustrado. Ibig sabihin, educated. Yun po ang ilustrado. Ito ang PLM. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Silahi Center. Folk art. Ano pang meron dyan? Marami pong offerings actually. Itong ating Intramuros. So ayan po. Decorative accessories, books, Galeria de las Islas. Ayan. Kayamanang Asia. The Asian Collectibles. Ayan, nakikita nyo po yan. Nasa labas lang po tayo, pero nakikita na po natin yung mga, ano ba yun, Ming Dynasty na mga, ceramics. Ayan, at mga baskets dun sa taas. Mamaya siguro pag nabuksan. Ito po ay El Almaneser Compound. Dito, Magnificent Masters Collection featuring works of Guillermo Tolentino, Isabel Tampinco, Anastasio Caido, Graciano Nepomuceno. Ang dami. Wow, collectibles. So that means sculpture. Mga sculptures. Ayan. Por el amor a la historia, featuring the Filipino classical sculptures by the masters Isabelo Tampinco, Graciano Nepomuceno. Ayan po, oh. You've earned a certificate of excellence. Wow. Yes, Trip Advisory. Limited edition. Ganda. Trade Winds Bookshop, Filipiniana Asian, and Physicians for Peace Philippines. Teach One, Heal Many. National Office. Sa second floor daw po. Changrong Gallery, Antiques. Mga antiques. So, Changrong Gallery. Yan po ang pangalan ng gallery na yan. Kasi ang dami po talaga dyan, mga baskets. Oh. Wow, napaka lumang baskets at crafts and antiques. Okay. The fine art. Dito tayo sa kabila. Puntahan natin sa kabila para makuhanan natin ng buong buo. Ayan po. Wow. So, dito talaga. Ito po pala ay Dole Building. Department of Labor and Employment. Ayan. Tourist bus ulit. Maliban pa po dun sa mga kalesa. Medyo malawak naman, no? 2 lanes. Pwede siya 2 lanes. Pwede pa nga pong 3 oh. Medyo malawak po. Dito, ayan. Ayan po, balikan natin. Review. Kung ano yung dinaanan na po natin. At tuloy natin. Ayan, may kalesa po. At the same time, malaking tour bus. Tourist bus. Senator Claro Recto Memorial High School. Nag-ibang place sila. Ayan po ang kalesa. Napakaganda.
Ay, nagkaway-kaway. Ayan po. PNTC. That's colleges. Iikutan po natin. Napakaganda ng building na to. Hindi ko po alam kung ano yan actually. So anyway, ayan po. So aalamin natin since 1900. Wow! Grabe, since 1900. So ibig sabihin, pre-war. Wow, since 1900. Anong nakalagay dyan? Manila Bulletin. Ayan pala ang Manila Bulletin, guys. Manila Bulletin. Ayan. That's the Manila Bulletin building since 1900. Tingnan nyo naman po kung gaano kaluma ang kanilang walls. Napakalaki pala nitong Manila Bulletin building. Super big. Ayan ang ayaw ko sa lahat. yung mga kable ng kuryente. Tanggalin nyo nga po yan. Wow. Gusto nyo pong kumain ng budget meal, ayan po, 109 only, rice promo meals, Cafe Sofia by Patio Victoria. Ito po, Cafe Sofia by Patio Victoria. Ang ganda ng place kaya, kaso sarado. Ang aga po natin. Ayan, Sofia Garden, wow. So that's the gate, pero as of now, sarado po. Ayan po, yung venue rental, the perfect setting for any occasion. We create memories sa Patio Victoria. So, ayan po, ang number, kuhanan nyo na, screenshot nyo na po yung number na yan at you can contact them. Ayan po mga rice balls, 139. Alam po. At magkano naman po ang rate ng tricycle? Pag papangbayad po ay 150 every 30 minutes, paikot po yun. Paikot po. Salamat ate. Sa Kalesa ma'am, 1,000 1 hour. O nga, 6 na tao po. Opo. Diba? Thank you. Sige po, reception ito. Reception ito. Ayan, ganun din po yung kinuhanan ko kanina. So Victoria, ito ang street na to, Victoria. The first Jesuit compound. Nakalagay po dito. The first Jesuit compound once stood on this site. So marami na po talagang natanggal na, no? Site of the first compound of the Society of Jesus prior to their expulsion from the Philippines. Oo, kung hindi sila na-expel, wala po yung mga Augustinian Recollects. Alam nyo po yan. Opo, 1581 to the 1768. Ay, actually, 1606. Dumating yung unang OAR. The Church of Santa Ana, 1596 to 1604, and the succeeding Church of San Ignacio, constructed 1626, Colegio de San Ignacio, established in 1586. Ang daming beses na pala silang nagpalipat-lipat. And Colegio de San Jose, 1601, were built on this site. Ang ingay po. Sige lang. So, turned over to the Archbishop of Manila for use as a secular seminary
in 1784, destroyed by earthquake in 1852, converted as a military barracks known as the Cuartel de España, 1880, occupied by the 31st Infantry of the U.S. Army, 1898, and destroyed during the Second World War, occupied by the Pamantasan, lungsod ng Maynila, in 1967. Ayan, kaya Pamantasan na siya ngayon. Opo, ayan. So, ikutin natin, no? Ay, maganda sana kung magaganda ang design. Eh, nandun sa unahan, parang graffiti talaga, eh. Yes. So, eto. Maganda. Ito po yung Victoria Street, Intramuros Night Market. Kaso wala, sarado din po. At hindi na rin yata gumagana. Wow, what's this? Ay, okay. Parang meron po yata silang pagkilos. Agong bursa. Kuhanan natin. Free. Ah, okay. Diwa ng Gombusa. Buhay ang EDSA. Ay, ganun po. Yan. Okay. Meron po palang pagkilos dito. Program paghilom. Nadaanan lang po natin. Okay. Okay, nadaanan lang po natin. Hindi natin sinasadya. Okay. Dito po sa loob. Okay, marami-rami din naman po sila. Nakaitim. Maliit lang po na pagkilos, no? Pero yun na nga eh. This is a smoke-free area zone. So ano po ito? Ani ng Sining, Bayang Malikhain, National Arts Month 2024. National Commission for Culture and the Arts. Okay, bukas po kuya. Bukas po, pwedeng pumasok? Wala pong bayad? Free. Sige po. Thank you. Ano pong meron sa loob? Mga art. Art. It's Bali Art Gallery po. Sige, tingnan natin. Pwede naman po mag-video sa loob, kuya. Salamat. NCAA pala ito. NCCA. Ano na lang ako rito. Okay. Okay, maglalagbook po tayo. Sige, sandali. Yan po. Oo, nag-sign na po tayo sa NCCA Gallery Visitor Registry. At ito pala yung kanilang first Dugong Ginto, curated by Marian Pastor Roses. Dugong Ginto. Wow, ang ganda naman. Wag lang daw hawakan. Pwede naman siyang, okay, videohan. Wag lang daw hawakan. Wow, na ganyan. Tunay yan. Mga ginto talaga yan. Ito po, grabe. Necklace na yan. Talagang tunay ang mga iyan. Ito. Kasi dati daw po, ang ating bansang Pilipinas ay talagang napakadaming ginto dito. Look. Diba? Mga tunay. Na ilan yan. Alam mo kasi 2024 po ngayon, pure gold. Pure gold po talaga. Ayan o. Wow, grabe. Napaka-intricate po ng designs. It's a set, a necklace, and yung hikaw. Okay, pares po. Wala lang pong ano. Ito din. Napakaganda. Guys, napakaganda. Pero kitang-kita po ako dun sa reflection. Ayan, ito pa po. Wag lang daw hawakan. Di ko po hinahawakan, ha. Grabe. Ang gaganda. Ayan po, So, kasing ganda ko. Ay, tingnan nyo naman, grabe. Gintong-ginto. So, hindi naman po yata ito nila nakita sa kung saan-saan. Antik po ba iyan o talagang ginawa lang po? Tingnan nyo naman, ayan may bracelet pa. At ito, kasi marami po tayong gumagawa ng ginto.
earrings plus yung kaniyang pendant. Ito, tingnan nyo naman yung ating mga craftsmen. Oh, yung mga craftsmen natin, local craftsmen and artists, jewelers. Ayan po, ang mga gumagawa ng ginto. Opo, hindi ko po kilala sila. Ito po yata. Ito, among these very few, ito kasi, ayan o, in praise of exquisite workmanship, nakalagay. Basahin nyo na lang po, screenshot nyo para hindi tayo tumagal. Ayan, dugong ginto. So, it's curated by Marian Pastor Roses. So, gold has been the premier material for artistic expression of the inhabitants of the archipelago that became the Philippines for hundreds of years. Ayan. So, treasured material po talaga ang gold. The pieces are pure gold or just microns short. The finest of make, executed at the tiniest scale, repose or repoussé, granulation, filigree, metal sheet cut out, gold weaving, and chain making could not have been realized with alloys that harden the metal beyond what can be sculpted into elements measurable by millimeters. Beauty at this scale is self-evidently distant from monumentality. Imagine, grabe po, no? Until recently, these pieces were enjoined from behind the protective sheets of museum glasses, except for the tightest connoisseur circles. It was understood that this artistry is extinct. These circles, however, knew of a handful of goldsmiths who are able to match the artistry of the predecessors of antiquity. Grabe. So among these very few emerging in public view for the first time is Eli Arcilla Jr. and Oslog from Paracale, Camarines Norte. Alam nyo naman po na ang Paracale ay talagang ganyan. So it's actually 1990 national folk artist, si Eli Arcilla Sr. So he learned from his father, itong si Junior, Eli Arcilla Jr. Through the decades of his practice, he advanced through levels of difficulty from crafting tiny 1-inch gold baskets to fashioning intricate alfajor necklaces with elements smaller than fingernails. This exhibition stages Arcilla's work in collaboration with jewelry designer Adam Pareira. The collaboration is built on the hope of greater longevity for ancient technique and aesthetics in contemporary form. My goodness. So, National Commission, ito po, National Commission for Culture and the Arts. Ito po si Eli Arcilla Jr. Ito na po yung mga gumawa. Natuto po siya sa kanyang tatay. Napakagaganda. Tingnan nyo naman. So, micromillimeters lang daw po ang sa pure gold, 24 karat gold. Kasi pag hindi, talagang maninigas siya agad-agad. Tingnan nyo naman, grabe. Wow, super. Opo, napakagaganda ng mga pieces niya. Okay, he is a national craftsman, an artist. Natuto po siya. Ito si Senior. Okay, father and son, taga Paracale po pala sila. Alam niyo naman sa Paracale, grabe ang nila, sisid ng gold, ginto. Okay, ang sinasabi po dun sa kanta, gento, gento. Hindi ko po talaga in-expect na dito po ako makapunta sa araw na ito. Tingnan niyo naman po, yung parang nigo, yung winnowing fan. At yan, tingnan nyo yan. Kung hindi yan talagang pure gold, na 24 karat gold, hindi yan magagawa. Kasi sobrang intricate. It's weaving. Oo, gold weaving po talaga. Strands of gold is being woven. Ayan po, grabe. Ay, dito lang po kayo makakakita ng ganyan. Kagagandang pieces. Yan, kasi talaga ang gumawa niyan. Yes. Oo, bagay na bagay po talaga sa national artist.
as a national artist. Tingnan nyo naman, grabe. Yan po ang earrings. Ito po yung kanyang, wow. It's really gold woven. Yan po, necklaces, intricate alfajor necklaces with elements smaller than fingernails. Yan po nakalagay. Tiny 1-inch gold baskets. Grabe ang advanced through levels of difficulty from crafting tiny 1-inch gold baskets to fashioning intricate alfajor necklaces. So alfajor po pala iyon. Ito po'y exhibition ni Arcelia's work. Yes. Okay. Dugong Ginto. Curated by Marian Pastor Roses. Thank you. Ayan po. Grabe. Okay, mga intricate din po. Ito naman is transverse visuals, coaxing gestures, the cable or the cable art of Ruben Hasareno. Ruben Hasareno. Ito po yung kanyang cable. Bayanihan. Ayan po, mixed copper and aluminum wires mounted on reclaimed wood. Okay. And Mentality series. Okay, that's Bayanihan ang title niya po. O yan. So copper wires. O yung copper wires are actually malambot din po, malleable. Kaya natutupi, nabibend ng mabilis. Copper wires. Ang kanyang medium. Okay, Ant Mentality, number 4. Aluminum and stranded copper wires mounted on reclaimed wood. Ant Mentality 2022 pala ito. Ito mga drawings. Line Art Challenge. Okay, Line Art Challenge. Pwede ka palang gumawa dyan sa table na yan. About the artist, si Ruben Hasareno. Ito po. Ayan siya. 1975, Quezon. Baka Quezon Province, no? Currently lives and works in Rizal. He studied philosophy at St. Francis de Sales Major Seminary in Batangas and completed a program in motion picture production. Magpapari po yata siguro. Hindi natuloy. So, a program in motion picture production at the Asia Pacific Film Institute, APFI. Hassan Reno worked on academic programs of theater and theater productions at the Pasig Catholic College prior to teaching specialized art subjects for senior high in the same school. Ayan na. Ang expertise niya po is arts round out of cycles of ideation, planning and direction, delivery, and evaluation of programs and projects. Ayan po, themes of these works, mostly on human nature, family values for teen and adult audienceship. Ay, wow. Grabe. Ant mentality. Pag ant mentality po, ibig sabihin tulungan, di ba? Kasi ants are very helpful to each other. Ayan o, tulungan. Kaya meron po tayong ganyan na nagtutulungan. Diba? Ay, grabe, mga ladders so going up. Okay. Ant mentality, wag yung crab mentality. Kasi pag crab mentality, iba yun. Tumbang preso. Ayan, tingnan nyo po. Opo, ang ants, nagtutulungan, isang colony. Pero pagka ang gagayahin natin is crab mentality, masama po yun, diba? Kasi pulling each other down, kumbaga, napakaganda. Wow, it's a sunrise. Diba? Sunrise. Hindi naman pala sunrise. Ito po ay dapit hapon. Okay, ibig sabihin, sunset. Okay, minsan di mo malaman kung sunrise or sunset. Basta yan na rin yan. Okay, the sunrise and the sunset. So ito, the title given by our artist is actually dapit hapon. So, ibig sabihin, sunset. Ito naman, wow. Okay. Ayan po ang sun. Okay. Tanghaling tapat. Oh, aluminum. Tanghaling tapat kasi nasa itaas po. No, diba? Tanghaling tapat. Ito naman, ayan. Tawid.
Oo, nagtatawid, tumatawid sila. Oo, walang bridge, kaya nakaano lang sila sa copper and aluminum wires mounted on reclaimed wood. Oo, Pag-uwi series 2023. Galing, no? Ayan po, what? Meron akong nakitang Eduardo, Filipino painter Manuel Baldemore's colorful menageries of houses, albeit Hasareno relies on naivety of chrome and synthetic hues which are dictated by his media, unlike the figurations and abstractions of other Filipino sculptors such as the elder Eduardo Castrillo's scalar monuments or Lor Calma's imageless geometrics expressing bulk, gravity, and edge. Hasareno's finished maquettes are immediate, porous, and tensile. Hasareno's works portraying collaboration, arrivals, and comebacks are idyllic requests for the remembrance of personal experiences and anecdotes of anyone who is willing to discover worlds, behaviors, or ways of becoming by actively encountering art. Napakaganda. Diba? Grabe, oh. Sus. Oo, ant mentality is very good. Oo, kasi tulungan po yun. Wala pong hatakan. Pababa. Katulad ng crab mentality. Los Cargadones. Ayan, Los Cargadones. Tingnan nyo naman yung mga ants. Yan ang mas maganda. No, pairalin po natin bilang Pilipino. Coaxing gestures, transverse visuals. The Cable Art of Ruben Hasareno. Dito po yan sa NCCA. Ang ganda. So, dun po sa kabila, Dugong Ginto by Ellie. Ito naman po, that's the lobby. Hello, good morning po. Hi, sir. Maagang-maaga po tayo, no? O, anong oras po kayo nagbubukas? Anytime? So, umaga, ma'am? Opo. Open lang kami, ma'am. Kaya Monday to Thursday na ipasok ng piyato. Monday to Thursday? Opo. Okay. Tapos, ito, Saturday po ngayon. So, meron. Dahil ma'am, open yan po. Monday to Sunday. Okay. Monday to Sunday yung gallery. So, pwede kayong pumunta, guys. Opo, ito may TV sila pero hindi po gumagana ngayon. Ito mga for sale na books. Okay, ayan po, oh, katalogo. Alfabetico de Apellidos. Talaga. Oo, for reading. Ito for reading. So, pwede tayong magbasa. So, marangal, malikhain, mapagbago ang Filipino. Ganyan po talaga. Okay, ayan, may gong. Pwede pong patunugin, kuya, hindi? Yung gong? Pwede po. Pwede. Dahil mabigat po? Sobrang bigat? Uy, sige. Try ko po, Salamat. Ilagay ko po dito. Try natin. Magpatunog ng gong. First time ko po. Guys, napakaswerte po natin at masusubukan natin yung gong. Ito po yung gong. Okay. Gong tayo, ha? Wow! Ito pa isa. Iba palang tunog doon. Pagka meron ganito. At dito naman. Wow! Tapos ito po, sungkaan. Ang lumang sungkaan, no, na nilalaro ng mga Pinoy, mga Pilipino, dati pa po. Nung maliit pa po ako, nararanasan ko maglaro ng sungka. Ayan. Isa pa po, Ayan, oh. Wow. Sa kabila. Iba ang tunog. Medyo maliit o kaya medyo sarado. Ewan ko, bakit magkaiba yung kanilang tunog. Sige, solid na po natin. At i-focus po natin yung sungkaan. Ayan guys, so talagang antigong-antigo po. Pero yung marbles, hindi ko lang po alam kung anong tawag po dyan. Parang yung kay Pearl Girl, no?
O, kasi ganito po eh. O, nasubukan ko na pong maglaro dati. Oo, basta, halimbawa, ikaw po ay next, ito. Iikot nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, ito, kukuhanin nyo to. Oo, buo. Hindi ko na, yung isa nakaano. So, halimbawa, hindi na maano ng kamay ko eh. So, dapat ubos yan. O, tapos, iikot ka ulit. Halimbawa, yung aking bahay, teka na doble. Yung bahay ko ay ito. So, hindi ko lang masyadong sure kung dadaanan mo yan. Pero dapat dyan ka. Kasi dapat padamihin mo yan. Ah, tama, dadaanan nga po. Pero pag nagkataon na wala kang makukuha, ito meron pa, no? Huwag mo yan lagyan kasi sa kalaban mo yan. Dito ka. Yan. Meron. So, pag na-zero, pasok ka na. Ito, may isa. Ganyan. Marami ulit. Ang tagal. Iikot ka ulit. Ayan, iikot ka ulit. Iikot ka ulit. Oops. Doble. Ayan. Matagal na laro. Kaya nga ito po ay ginagawa dun sa mga patay, lamay. Ito po, 0. So, ibig sabihin, kung ito ganito, sigurado ba ako na ganyan? Opo. Kailangan, yung last mo ay wag matapat dito. Kasi talo ka niyan. Pag ganyan. So, reviewin natin. Meron po bang mga nakakaalam dyan kung paano laruin? Basta yun lang so far ang naalala ko po. Ayan, napakagandang sungkaan. Sungka is the name of the game. So, ito po ay ginawa yata ni Eddie Mutok. Ayan po, ang ganda ng kanyang design. Diba? It's wood. Made of wood po. At ito, ang ganda. At we were allowed. No? So, basahin natin. Punta tayo dito. At hanapin natin. Ito, interesado po ako dito eh. 2 traditions, 2 art awards. Ginto ang bituin. Kung may oras lang po tayo, no? Katalogo. Ito po ang gusto kong, nakita ko kanina, katalogo alfabetico de apelyidos, mga apelyidos nung unang panahon. The Manila Times. Ito po. Manila Times yan. Anong year? Ito, may ano ba dyan? Feb. Kahapon lang pala yan eh. Ngayon talaga. Today, February 17, 2024. Saturday. Ito po yun. SMC Group wins na iya rehab bid. My goodness. I-rehab na pala yung naiya. Look. Ganito ang kanilang book. Katalogo Alfabetico. So, please return after using. So, pakibalik lang. Ayan. Lumang-luma na rin po siya. So, ingatan po natin. No? Ito po yung mga sinaunang signatures. Mga ganyan. Teka, Governor and Captain General Narciso Claveria. Zaldua, 1844-1849. Imagine. Katalogo Alfabetico. Hahanapin ko po yung apelyido namin. Kung saang probinsya. National Archives Publication. Ayan, introduction. Ito po. Picturean nyo na lang. Screenshot na po. Kung pwede. Wow. Teka. Ito raw po is libre. Salamat, kuya. Agong. Yes, Agong pala yan. Ito po ang kanilang libre na dito sa NCCA. It's a magazine. Ayan po. 4 books launched for NAM. Okay. So, memory, bodily, and literary in 3rd reading, the regions. So, ang dami. So, wow, babasahin ko to, kuya. Thank you so much. Saan ka lugar? Revisiting spaces during the pandemic. Okay, anyway, lagay natin dyan. At interesado po ako dito sa katalogo. Hanapin ko dito kung saan nabilong yung mga iba't ibang apelyido. Okay. Iba't ibang apelyido. Imagine,
Ito, ano-ano kaya yung mga apelyido na yan? Magsimula po tayo dito sa letrang B. Okay, letter B. Ano nakalagay dyan? Ayun. Nakikita nyo pa ba yung apelyido nyo? Okay. Ito po yung mga tao dito sa Pilipinas. Ako po ay letter M. Hanapin ko po. So, ano ang apelyido ni Simply Jane? Okay. Oh, Espanyol po ang sound niya. Spanish sounding. Opo. Eh, yung lola ko po talagang nag-Espanyol. But sad to say, ito letter O na po ito. So, hindi po natin maiisa-isa. Opo. Oo. Napakaganda po ng mga history ng ating mga pamilya, istorya ng ating mga pamilya, kung paano po na palitan ang ating mga pangalan into the Spanish names. Yung iba naman talagang mga anak o apo ng mga tunay na Espanyol. Opo. Oh, grabe. So, history should not repeat itself. Naalala ko lang po. So, ayan. So, hanapin. Wala naman pala yung aking hinahanap. Akala ko po, per region. Kasi, sabi daw po, dun sa may naalala ako, lahat po ng letter B ay taga ganyang place. Lahat po ng letter A, taga doon, taga roon. So, anyway, nagkahalo-halo na dahil sa migration. Yung mga taga Visayas, okay, pumunta ng Luzon. Katulad po namin. Taga Visayas, dati naman po taga Visayas, nagpuntang Maynila, tapos bumalik sa Visayas, bumalik po dito. Yung iba sa amin, napunta sa Mindanao. So, ibig sabihin, nagkahalo-halo na po. Yes. Good morning po, Kuya. Morning, yes. Ano po share ninyo tungkol sa NCCA? Yan po. Dito ma'am may dalawang gallery. Monthly po yan nagpapalit ng kanilang mga dinidisplay. Depende po sa artist kung ano po yung kanilang content na i-display. Yun lang po. Okay. So ngayon, ito si Ellie. Opo. Opo, yung gold, ginto. Monthly po yan nagpapalit ng monthly. Okay. Sa buong isang taon po ay nakaano na yan. Intact na. Kung sino yung sunod-sunod na mag-display. Naka-schedule na Opo. po. Wow. So, itong buong month ng February, ito po yung ginto at saka dito. So, Opo. yung copper. Sunod na buwan, March, iba na naman. Iba na naman po. Ayan. Kaya monthly, pwede ka dito pumunta. Okay. Para kasi iba-iba ang content. Opo. Yan po. May sinabi ka po tungkol dun sa Metropolitan Theater, Kuya. Sige po. Paka-explain naman para malaman po ng ating mga viewers. Sige. Pag may event, pwede kang mag-ano sa page nila kung pwede kang pumasok ng libre basta mag-ano ka sa page nila kung open pa. Okay. Doon ka magtingin kung may open pa yung kanilang event. Ano-ano naman po yung mga events halimbawa? Depende kung tungkol sa dance. May dance. Yung nagko-concert Kasi ng ano music. po yung meaning talaga, Kuya, para alam ng ating viewers, yung NCCA. Ayan po, Ang NCCA ay NCCA. National Commission for Culture and the Arts. Wow. Pinopromote yung lahat ng mga makalumang para hindi malimutan ng mga henerasyon. Wow. Dito pinopromote. Opo. Sa Napakaganda naman, Kuya Ramel. Punta sila sa mga bayan-bayan para Yes. i-promote yung kung ano yung mga activities na pangkasalukuyan. Bawat buwan kasi meron na pinopromote sila. Wow, okay. Kasi sa labas sila lagi nag-event. Ay, okay. Sa ibang provinces, ibig sabihin. Sa mga province ma'am. Sa probinsya. Hindi po Tapos, dito talaga sa Manila. Tapos ang NCCA, nag-grants din po tungkol sa mga gustong pumunta ng ibang bansa. Wow. Kung mayroon pa kung i-comply lang na mga requirements. Parang parang scholarship. Hindi ma'am, halimbawa ikaw magaling kang sumayaw, kumanta, gagrants ka ng NCCA para makapunta ka sa ibang bansa. May requirements ka lang na i-comply para may guide ka nila. Yes. So halimbawa, saan naman pong bansa iyon? Depende man kung ano yung ng artist. Yung artist. Halimbawa, tattoo artist ako, halimbawa.
So magtatattoo o pupunta sa ibang bansa. Pero karamihan ma'am, dance, music. Music and dance. Na Filipino talaga. Opo. Ay, Ay, ipapamalas natin sa ibang bansa. Okay, Yun. yes. Ang galing, no? Yun lang ma'am ang aking nalalaman yung tungkol mga sa... divisions na sabi niyo po, ito po yung main dito sa Intramuros. Sa Intramuros. Opo. Ang bumubuo sa NCCA ay National Commission for Culture and the Arts ang main. Yes. Under niya yung National Library, Okay. National Museum, Yes. National Historical, National Archives. Ay, thank you so much, Thank you, Kuya ma'am. Thank you, Ramel. ma'am. Si Kuya Ramel of NCCA. Dito po sa Intramuros. Yes, ma'am. Okay, salamat. Okay, ma'am.